Saan kaya dito yun? Oh! De La Cruz! De Guzman? Hanggang sa paghahanap ng trabaho, sinusundan mo pa rin ako? De La Cruz! Baka naman nakakalimutan mo. Rank number 2 ka lang sa klase natin. At ako pa din ang nangunguna. Tignan na lang natin kung hanggang saan ang kaya mo sa interview. At alam ko namang ako ang matatanggap dito. Dahil sa ating dalawa, ako lang ang magaling. Kung ako sa'yo, De La Cruz, umuwi ka na. Alam kong hindi mo kakayanin dito. Makalis na nga. Baka naman kasi nakakalimutan mo, De La Cruz. Hindi ba't yung pagiging sip-sip mo lang yung naging daan para maging rank number 2 ka sa klase? At saka, yung pagbibigay-bigay mo sa teacher ng kung ano-anong bagay. Baka naman mamaya gamitan mo pa ng pagiging sip-sip dito, ha? Kakaiba ka na. De La Cruz, sinabihan na kita na pwede ka nang umuwi. Kasi naniniwala akong hindi mo kakayanin yung interview na to. Mr. De Guzman, kayo na po. Ay ma'am, ako po si De Guzman at ready na po ako. Di ko lang po alam sa isa dyan, pero suggestion lang ma'am. Kung pipili po kayo sa aming dalawa, dapat ang piliin nyo na po yung rank 1 sa klase. Ang rank 1 na naman po sa amin ako. Pangalawa lang po si De La Cruz. Sige ho, papasok na po ako. Mr. De La Cruz, kayo na po ang susunod. Ako na po. Sige po. Hays! Ito ang aking unang araw sa trabaho. At buti nga kay De La Cruz, hindi siya natanggap. Ito po, pakiayos na lang po. Kailangan maganda po dyan. Ito rin po. De La Cruz? Bakit ka nandito? Di ba hindi ka naman natanggap? Ako yung natanggap. Oo, hindi nga ako natanggap. Kasi, family business namin to. Kumpanya namin to. Isa ako sa may-ari. Sa inyo to? Alam mo kahapon, sabi ng HR, hindi ka nila kukunin. Pero pinilit ko lang na kunin ka. Para kahit pa paano, makatulong ako sa'yo at meron ka ng trabaho. Ayusin mo yung trabaho mo ha. Dito na ako, sa office ko. Wow! Ang ganda naman ng bahay dito. At ang laki-laki. Mabuti na lang, dito ako dinala ng agency ko. Ay, magandang araw po ma'am. Teka, ikaw na ba yung pinadala ng agency dito? Bulag po kayo? Oo. Bulag ako. Ay, pasensya na po ma'am. Kailangan ko na kasamang maglilinis ng bahay at magluluto para sa akin. At syempre, mapagkakatiwalaan ka sa bahay. Nandyan, sa kaliwa, yung kwarto mo. Salamat po ma'am. Wow! Ang ganda naman ito. Oh! Ingat, ingat. Bawal mabasag yan. Wala tayong pambayad. Bag ni ma'am to ah. Daming pera. Grabe, nakakapagod. Teka, di ba kwintas si Sir yun? Sakto. Pwedeng ibenta to. Hindi naman niya makikita eh. Bulag naman si ma'am. Bebenta ko to. Ma'am, aalis lang po ako saglit dito ah. Saan ka pupunta? Mamimili lang po ako sa palengke. Wala akong kasama dito. Pangako ma'am, babalik po ako. Hindi ko po kayo iiwan ma'am. Sige ma'am, alis na po ako. Pero teka lang, Marie. Pwede ka bang bumalik dito? Bakit po, ma'am? At ibalik mo yung kinuha mong kwintas at pera? Di ba ma'am bulag kayo? Paano niyo po nakita? Hindi ako bulag, Marie. Sinubukan lang kita kung talaga mapagkakatiwalaan ka. Pero binigo mo ko. Magnanakaw ka rin pala eh. Tulad ng ilang mga naging kasambahay ko dito.
Kabago-bago mo lang, Maria. Hindi ka mapagkakatiwalaan. Salamat po Bakit ka ba bumibili ng alkansya? Malamang, para makapag-ipon, ano bang gamit ng alkansya? Alam ko, para makapag-ipon ka. Pero hindi mo ba alam yung kasabihan na kapag nag-ipon ka ng pera gamit ang alkansya sa bahay ninyo, puro kamalasan ang mangyayari sa buhay ninyo. At kung anong-anong sakit pa ang pwedeng dumapo sa pamilya mo. Kasabihan lang yon. Hindi naman totoo yun At hindi rin ako naniniwala sa ganong kasabihan. Ikaw bahala. Concern lang naman ako bilang kaibigan mo. Tama! Ako naman to hindi ikaw. Tara na, umuwi na tayo. Ikaw ngayon si Piggy Tot. At mabubusog ka ngayon. Kasi, 20 pesos. Malaking pera to, Piggy Tot. Ayan, busog ka na. Kuya! Kuya! Tulungan mo ko! Nakagat ako ng aso Yung aso ni Aling Bebang doon, nakagat ako dito. Yan na nga ba sinasabi ko Pag-alagala ka kasi dyan Kuya, ayoko magkarabis, kuya. Pumunta na tayo ng ospital para matulungan ka na. Salamat, kuya. Oo. Para sa'yo to, Piggy Tot. At busog na naman siya. Kuya, may kasalanan kasi ako sa iyo si nanay kanina, inutusan ako mamalengke. Tapos, ginamit ko yung bike. Nabunggo ko yung naglalakad. Ngayon kasi, nangihingi ng panggamot. Hindi pa nga to alam ni nanay Yan na nga pa sinasabi ko sa iyo Napaka-careless mo. Pasensya na kuya, hindi ko na po uulitin. Ayusin ko na po yung paggamit ng bike. Anthony! Meron ditong tao sa pintuan, hinahanap ka! Ano naman ba ginawa mo? Lagot, ayan na si nanay. Nay, saglit lang po. Na? Uy! Anak! Nay! Nanginginig po ako, Nay Ang taas ng lagnat mo! Gusto mo ba isugod na kita sa ospital? Ha? Ayoko pong isipin yung gastos ninyo Gusto mo ba gamitin na natin tong ipon mo sa alkansya? Para gumaling ka. Tara na. Huwag mo isipin ang gastos. May ipon ka Naku, salamat sa pagbili Isang pompom tsaka bangus. Boy, tignan mo si De La Cruz. Panay-panay na naman ang tinda dito. Sige, kahit mamaya na yung bayad. Baka mahuli pa kasi tayo ni Mami. Ito sa'yo, Wala talaga. Mahirap na tao talaga yan si De La Cruz, no? Ay, nako! Mamaya na lang. Andiyan na si Ma'am. Baka mahuli tayo. Ewan ko ba dyan? Ano ba ang trip niyan sa buhay? Mamaya, pagtripan natin. Okay, class. To find the value of x, you should... Mamaya na. Baka mahuli kasi tayo, Mami. Sino yung maingi na yan? Ma'am, si De La Cruz po dito, nagtitinda na naman. De La Cruz, anong ginagawa niyo dyan sa likod? Sorry po, ma'am. Tama na muna yun, Nagdidiscuss ang teacher sa harap. Salamat sa pagbili, Uy, kukuha ka pa? Meron pa ako dito. Oh, salamat, Hoy, De La Cruz! Ano na naman yung trip mo? Tinda ka ng tinda. At kung ano-ano yung mga tinitinda mo dito sa school. Alam mo bang bawal yan? Tsaka, di ka ba nahihiya? Nakakahiya kaya magtinda dito sa loob ng school, di ba? Di ba? Di naman ako dapat mahiya Dumidiskarte lang ako kasi wala rin akong pambaon Alam mo, tigil-tigilan mo yung trip mo sa buhay mo. Hindi maganda yan. Baka mamaya kung ano mangyari sa'yo. Basta itigil mo yan. Walang kwenta yung ginagawa mo. Nakakahiya ka. Ma! Anak, nandiyan ka na pala. Meron na po tayong pambili ng gamot ninyo. Talaga ba, anak? Tara, ma. Bili na po tayo ng gamot nyo. Pasensya na kung di nakakatulong si nanay. May sakit kasi
Ma, dahan-dahan lang po. Si De La Cruz ba yun? Kasama niya ba yung nanay niya? Ibig sabihin, may sakit yung nanay niya? Tsaka kaya siya nagtitinda kasi para tulungan yung nanay niyang may sakit. De La Cruz! Isuot mo to. Bawang to na pangontra sa mga aswang. Mabisa to. Wala namang masama kung susubukan natin, di ba? Ang mahalaga, ligtas ang magiging anak natin. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan eh. Maniwala ka man o hindi, suotin mo to. Hindi mo ba nabalitaan yung nangyari doon sa anak ni Aling Christy? Na dapat magkakaroon na siya ng apo. Pero dahil naaswang siya, dugo na lang ang lumabas sa kanya. O sige na nga, akin na. Ayun na, sinuot ko na. Lapit ka na lumabas, anak. Miss, ilang buwan na yung tiyan mo? 7 buwan na po ito. Talaga? Hipuin ko lang ha. Grabe, ang laki na ng tiyan mo. Ay, saglit lang po. Huwag niyo na pong hawakan. Tama na po. Miss, alagaan mong mabuti yan ha. Oo naman po. Aalagaan ko po ito paglabas niya. Naniniwala akong siya ang magdadala ng swerte para sa'yo. Kayo rin ho. Mag-iingat po kayo ha. Nalinis mo ba yung ilalim ng kama natin? Bakit ganun? Sobrang baho dun sa lugar na yun. Oo naman. Tinanggal ko yung basura dun. Kaya wala na dapat mabaho dun. O nga no? Bakit pa sobrang baho? Tinignan ko yung kulungan ng aso natin. Okay naman. Malinis. Pero bakit sobrang baho? Alam mo, baka aswang yan. Eto asin. Sigurado akong aalis sila dito. Oy, umalis kayo dito. May balak pa kayong kainin yung anak namin, ha? Ayaw ako lubayan, eh. Di ba? Wala na. Ang sakit na talaga ng tiyan ko. Sige, ma'am. Iirin niyo pa po. Kaya ko to. Para sa anak ko. Kaya niyo po yan, ma'am. Aray ko, ang sakit na ng tiyan ko. Ma'am, wag po kayo sumuko. Alang-alang po sa anak ninyo. Bakit wala ko naririnig na iyak ng sanggol? Ma'am, wala pong sanggol. Durog po na dugo ang lumabas. Ano nangyari? Nasaan na yung anak namin?